Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Sabi nila, huwag daw husgahan ang isang aklat sa kanyang pabalat. Ngunit paano kung ang mundong ginagalawan natin ay tila nakakalimot na sa aral na ito? Paano kung ang halaga ng isang tao ay sinusukat na lamang sa kinang ng kanyang damit at sapatos? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Ulan, isang batang musmos na magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Ang ngalan ng bangko ay Bangko ng Gintong Pag-asa. Ang mga letrang ginto sa itaas ng malaking pinto ng salamin ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tila nangangako ng isang magandang kinabukasan sa sinumang papasok dito. Ngunit para sa isang batang lalaking nakatayo sa tapat nito, ang pangako ay tila nababalutan ng takot. Siya si Ulan. 10 taong gulang, sa kanyang mga kamay, mahigpit ang kapit niya sa isang luma at medyo naninilaw ng passbook kasama ang isang kapirasong papel na may sulat kamay. Ito ang huling habilin ng kanyang lola Sinag. Ang kayamanang inipon nito sa buong buhay niya. Napalunok si Ulan. Ang refleksyon niya sa salamin ng pinto ay nagpapakita ng isang payat na bata. Suot ang kupas na t-shirt at pantalong medyo bitin na para sa kanya. Ngunit ang pinakanahiya siya ay ang kanyang sapatos. Luma na ito, may tahi na sa gilid at ang dulo ay medyo bumubuka na. Tila isang bibig na laging nakanganga. Pilit niyang itinago ang isang paa sa likod ng isa na para bang sa ganoong paraan ay magiging invisible ito. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ko, Ulan. Ang huling bulong ng kanyang lola bago ito pumanaw. Ang kaunting perang ito, tuparin mo ang pangarap ni lola, ha? Na balang araw, papasok ako sa bangkong iyan na hindi na bilang tagalinis, kundi bilang isang kliyente na may paggalang. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang namamasang palad sa kanyang pantalon at naglakad palapit sa pinto. Isang unipormadong gwardya ang nagbukas nito para sa isang babaeng naka-Amerikana. Ngunit nang makita nito si Ulan, nakasunod. Bahagya itong sumimangot. Bago pa man makapasok si Ulan, hinarang siya ng gwardya. Isang matalim na tingin mula ulo hanggang paa ang ipinukol nito sa kanya. Saan ang punta mo, bata? Tanong ng gwardya. Ang boses ay magaspang. Maghuhulog lang po, mahinang sagot ni Ulan. Itinaas ang hawak na passbook. Pinagmasdan ng gwardya ang passbook pagkatapos ay muling tumingin sa nanlilimahid na anyo ni Ulan. Bumuntong hininga ito na para bang napipilitan lang at saka tumabi para padaanin siya. Bilisan mo lang. Pagpasok ni Ulan, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon. Napakalamig, kasalungat ng init ng araw sa labas at napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng keyboard at ang pag-stamp ng mga papel. Lahat ng tao sa loob ay mukhang importante, abala, at nakadamit ng maayos. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila gumagawa ng ingay at pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatingin sa kanyang sirang sapatos. Yumuko siya habang naglalakad. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. Hindi niya alam kung saan pupunta. Nakita niya ang isang bakanting upuan sa harap ng isang mesa na may nakasulat na branch manager. Siguro, siya ang makakatulong sa akin, naisip ni Ulan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang lalaking nakaupo doon ay abala sa pagtipa sa kanyang computer. Nakasuot ito ng mamahaling barong at ang kanyang buhok ay makintab sa pomada. Siya si Rico Alpas. Tumayo si Ulan sa harap ng mesa at naghintay. Lumipas ang 1 minuto. 2. Hindi man lang siya tinitingnan ng manager. Excuse me po. Nanginginig na, sabi ni Ulan.
Doon lang itinaas ni Rico Alpas ang kanyang tingin. Hindi ito tingin ng pagtulong, kundi tingin ng pagkainis. Tiningnan niya si Ulan mula sa magulo nitong buhok hanggang sa dulo ng sirang sapatos nito. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngising puno ng pangmamaliit. Hindi pa man nakakapagsalita si Ulan, isang malamig at walang pakundangang boses ang bumasag sa katahimikan ng buong bangko. Ano ang kailangan ng batang ito? Ang tanong ni Rico Alpas ay parang isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huminto ang mahinang pag-type sa mga keyboard. Tumigil ang pag-stamp ng mga papel. Sa isang iglap, lahat ng mga mata sa loob ng malamig na bangko ay napako sa munting figura ni Ulan. Naramdaman ni Ulan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na biglang ibinalot sa kanyang buong katawan na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Gusto ko po sanang magdeposito, halos pabulong niyang sabi habang maingat na inilalapag ang passbook ng kanyang lola sa makintab na mesa. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang karapatan para maparoon. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Rico Alpas ang passbook. Sa halip, ang mga mata niya ay dahan-dahang bumaba, tila sinusundan ng isang maruming bagay, hanggang sa huminto ito sa sirang sapatos ni Ulan. Muli, gumuhit ang mapanlait na ngisis sa kanyang mga labi. Magdedeposito? Ulit niya. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa itsura mong yan, baka naman namamalimos ka lang. Pasensya na bata, pero hindi ito ang tamang lugar para dyan. Isang mahinang tawanan ang narinig ni Ulan mula sa isang sulok. Ang bawat salita ng manager ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi po, giit ni Ulan. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Pera po ito ng lola ko. Pinangako ko po sa kanya. Ang lola. Putol ni Rico. Winagayway ang kamay na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Lahat na lang ng istorya, may kasamang lola. Makinig ka, bata. Itinukod niya ang dalawang siko sa mesa. Ang muka ay lumapit kay Ulan. Ang lugar na ito ay para sa mga taong may pera. Mga taong marunong mag-ayos ng sarili. Mga taong hindi mukhang kalye. Malinaw ba? Tumingin si Ulan sa paligid. Naghahanap ng kahit isang mukha na may bahid ng awa, ng pagtulong. Ngunit ang nakita niya ay mga matang umiiwas. Mga taong nagkukunwaring abala. Mga lieg na biglang bumaling sa ibang direksyon. Walang gustong masangkot. Walang gustong kumampi sa isang batang gusgusin. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Ulan na ipaglaban ang alaala ng kanyang lola. Pero ang sabi niya, wala akong pakialam sa sinabi niya. Sigaw ni Rico. Ang boses nito ay biglang naging matinis at puno ng galit. Naiintindihan mo ba? Abala kami dito. Marami kaming importanteng kliyenteng inaasikaso. Tumingin siya sa gwardiya na nakatayo malapit sa pinto at bahagya itong sinanyasan ng ulo. Bangko ito, hindi bahay ampunan, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay tumatagos sa pagkatao ni Ulan. Ngayon, kung maaari lang, ilabas niyo ang batang to. Bago pa man makakilos si Ulan, naramdaman na niya ang isang magaspang na kamay na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang gwardiya. Hindi na siya nito tiningnan sa mata. Hinila siya nito palayo sa mesa, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa pangakong binuo niya para sa kanyang lola. Hindi siya pumiglas. Wala na siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay lingunin ang passbook na naiwan sa ibabaw ng mesa ni Rico Alpas na ngayon ay tila isang basura na walang halaga. Habang hinihila siya palabas, ang katahimikan ng mga tao sa loob ay mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitiwan ng manager. Ang kanilang pananahimik ay isang pagsang-ayon. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ng gwardiya ang mabigat na pinto na salamin sa kanyang likuran. Nang magsara ang pinto,
Ang lamig ng aircon ay biglang napalitan ng nakakapasong init ng araw. Ang katahimikan sa loob ay napalitan ng ingay ng mga busina at ng mga taong nagdaraan sa bangketa. Ngunit para kay Ulan, ang buong mundo ay biglang naging blangko. Ang mga binti niya ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang bumagsak sa pagkakaupo sa pinakamababang baitang ng hagdanan ng bangko, sa sementong mainit dahil sa araw. Doon, sa gitna ng abalang syudad, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinigilan. Sunod-sunod, mainit, mapait. Ang bawat patak ay nagdadala ng bigat ng kanyang kahihiyan, ng kanyang kabiguan. Ang mga luhang iyon ay isa-isang pumatak sa maruming semento, tila mga butil ng ulan na walang dalang pag-asa. "Lola, sorry po," bulong niya sa hangin. "Hindi ko po nagawa." Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, isinubsob ang kanyang mukha. Pakiramdam niya, pinagtitinginan siya ng lahat ng dumadaan. Pinagtatawanan ang kanyang pag-iyak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam na binigo niya ang nag-iisang tao na naniwala sa kanya. Ang pangarap ni Lola Sinag, ang habilin nito, ay naiwang nakapatong sa mesa ng isang malupit na tao. At higit sa lahat, ang passbook, ang huling alaala ng kanyang lola, ay nasa loob pa. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata ay namumugto. Pinagmasdan niya ang mga taong patuloy na pumapasok at lumalabas sa bangko ng Gintong Pag-asa. Isang babaeng nakapulang bestida, isang lalaking may dalang makintab na briefcase, isang mag-asawang masayang nag-uusap. Lahat sila ay nakakapasok nang walang problema. Lahat sila ay kabilang. Siya lang ang hindi. Siya lang ang itinaboy. Isang ginang na may dalang maraming paper bag mula sa isang mamahaling department store ang napahinto sandal at tumingin sa kanya. Nakita ni Ulan ang awa sa mga mata nito. Ngunit ito ay isang saglit lamang. Pagkatapos ng ilang segundo, nagpatuloy na ito sa paglalakad. Tila natakot na mahawa sa anumang kamalasan na mayroon siya. Tumingin si Ulan sa kanyang mga sapatos. Ang sapatos na naging dahilan ng lahat, ang butas sa dulo, ang mga tahi sa gilid. Ang mga ito ang nagsasabi sa mundo kung sino siya, kung saan siya galing. Kasalanan ba ang maging mahirap? Kasalanan bang magsuot ng lumang damit at sirang sapatos? Sa munting isipan ni Ulan, ang sagot ay oo. Dahil sa sandaling iyon ang ipinaramdam sa kanya ng mundo, na ang halaga niya ay kasing unti lang ng halaga ng kanyang mga gamit. Wala na siyang pag-asa. Tatayo na sana siya para umuwi, para tanggapin ang kanyang pagkatalo ng isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng bangko. Ang makina nito ay halos walang ingay. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa kanyang gusgusing anyo. Hindi niya ito pinansin. Akala niya ay isa lamang itong koleghiyalang kliyente. Ngunit ang sasakyan ay hindi umalis. At ang bintana sa backseat na itim at walang makikita sa loob ay dahan-dahang bumaba. Sa loob ng kanyang malamig at pribadong opisina, si Rico Alpas ay umupo ng padabog sa kanyang malambot na swivel chair. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, puno ng pagkainis. Ang mga batang tulad ni Ulan, marumi, mahirap, at nangangamoy problema, ang sumisira sa perpektong imahe ng kanyang branch. Ang bangko ng Gintong Pag-asa ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa mga bigating pangalan sa lipunan. Ang mga taong ang pera ay kasing kapal ng kanilang impluwensya. Sila ang kailangan niya, lalo na ngayon. Tiningnan niya ang lumang passbook na naiwan sa kanyang mesa. Dinampot niya ito na parang isang basahang may sakit at walang pakundangang inihagis sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Isang problema ang nabawas. Sakto namang nag-ring ang kanyang personal na cellphone
Isang tunog na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Isang numero na hindi nakasave, ngunit alam na alam niya kung kanino. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. "Oh, napatawag ka?" Bungad niya. Pilit pinatatatag ang boses. "Huwag mo akong simulan, Rico," sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Nasaan na ang sinasabi mo? Lunes ngayon. Usapan ay usapan." "Sandali lang pare, alam mo namang medyo gipit ngayon." Pakiusap ni Rico, ang kanyang pagiging arogante ay biglang naglaho, napalitan ng tunog ng isang taong nagmamakaawa. "Bigyan mo pa ako ng hanggang Biyernes. May malaki akong kliyenteng inaasahan." "Palagi mo yang sinasabi," sigaw ng kausap. "Pagod na akong makinig sa mga palusot mo. Isang linggo pa, Rico. Kapag wala pa yan sa Biyernes, ako na mismo ang pupunta dyan sa pinagtatrabuhan mo para ipahiya ka sa harap ng mga kliyente mo." Bago pa man makasagot si Rico, ibinaba na ang tawag. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang noo ay pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang mga utang sa sugal ay unti-unti nang sumasakal sa kanya. Kailangan niya ng milagro. Kailangan niya ng isang VIP sa pag-aalalang iyon. Napatingin siya sa labas ng salaming bintana ng kanyang opisina. At doon, nakita niya ito. Isang itim, makintab, at mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat. Nakita niya ang batang gusgusin na nakaupo sa hagdanan at ang pagbaba ng bintana ng sasakyan. Sana VIP. Sana malaking account. Dasal niya sa kanyang isipan. Ito na siguro ang sagot sa kanyang mga problema. Tumayo siya, inayos ang kanyang barong, at naghanda na magsuot ng kanyang pinakamapanghalinang namang ngiti. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay may bahid ng pagtataka. "Sir," sabi nito, "may bisita po kayo. Isang Ginoong Lino Diwa ang naghahanap sa inyo." Kumunot ang noo ni Rico. Ang pangalan ay hindi pamilyar bilang isa sa kanyang mga kliyente, ngunit may kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang batok nang marinig ito. Lino Diwa. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isipan. Pamilyar. Napakapamilyar. Ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Isang anino mula sa nakaraan. Isang pangalan na hindi niya dapat makalimutan. Ngunit pilit na iwinaksi ng kanyang alaala. At sa hindi malamang dahilan, isang bigla ang takot ang kanyang naramdaman. Mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita ni Lino Diwa ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang pamangkin, ang pagyuko ng ulo nito, at ang panginginig ng munti nitong katawan. Bawat patak ng luha ni Ulan ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Dapat ay hindi niya hinayaang mag-isa ang bata. Marahan siyang lumabas ng sasakyan. Hindi marangya ang kanyang suot, isang simpleng puting polo shirt at slacks. Ngunit sa bawat hakbang niya, may bigat at awtoridad na hindi maipagkakaila. Hindi niya pinansin ang gwardya na biglang naging alerto at magalang nang makita ang sasakyang dala niya. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa batang nakaupo sa hagdan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ulan, ipinantay ang kanyang sarili sa mundo ng bata. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat nito. "Ulan," mahinahon niyang sabi. Sa pag-angat ng ulo ni Ulan, nakita ni Lino ang mga matang puno ng sakit at kahihiyan. Agad na bumuhos muli ang mga luha nito nang makita siya. "Tito Lino!" Hikbi ng bata. Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Tito Lino is here," bulong niya. "Ayos lang. Sabihin mo sa akin ang nangyari." Sa pagitan ng mga hikbi at putol-putol na salita, ikinuwento ni Ulan ang lahat. Ang panghuhusga sa kanyang sapatos, ang masasakit na salita ng manager, ang pagtataboy sa kanya palabas, at ang passbook ng kanyang lola na naiwan sa loob. Habang nakikinig, ang malumanay na ekspresyon sa mukha ni Lino ay unti-unting nagbago. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata
ay napalitan ng isang matigas at malamig na bakal. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang matapos si Ulan. Nang matapos ang bata, tumayo si Lino. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Halika, Ulan. Tayo na." "Pero, Tito, aawayin po nila tayo." Takot na sabi ni Ulan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala. Walang aaway sa atin." Hinawakan ni Ulan ang kamay ng kanyang tito. Magkasama silang umakyat sa hagdanan at naglakad pabalik patungo sa pintong salamin. Nang bumukas ang pinto at pumasok silang dalawa, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa buong bangko. Ang mga teller ay napahinto sa pagbibilang ng pera. Ang mga kliyente ay napalingon. Ang gwardya ay biglang tumayo, ng tuwid na tuwid. Ang muka ay namumutla. Si Rico Alpas, napalabas na sana ng kanyang opisina para salubungin ang inaasahan niyang VIP, ay natigilan. Ang kanyang pekeng kapangiti ay unti-unting naglaho habang pinoproseso ng kanyang utak ang nakikita. Ang batang gusgusin ay bumalik at kasama nito si Lino Diwa, ang alamat sa mundo ng negosyo. Ang bilyonaryong investor na ilang buwan na niyang sinusubukang makausap. Ang pangalang nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ng pananalapi. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang yabang. Naintindihan niya na ang VIP na kanyang hinihintay at ang batang kanyang ipinahiya ay iisa. Naglakad si Lino Diwa na parang pag-aari niya ang lugar. Dinala niya si Ulan sa mismong tapat ng mesa ni Rico Alpas. Binitawan niya ang kamay ng bata at marahan itong inilagay sa kanyang likuran. Isang kilos ng proteksyon. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Rico. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim na parang yelo. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Sa halip, nagsalita siya sa isang mahinahon at kontroladong paraan na lalong nagpatindig ng balahibo sa lahat ng nakarinig. "Nasaan ang passbook ng pamangkin ko?" Ang tanong ni Lino Diwa ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Rico Alpas. Napalunok siya, ngunit ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ang kaninang pagiging arogante niya ay napalitan ng isang laganap na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. "Passbook? Anong passbook?" At pagkatapos, naalala niya ang maruming lumang passbook na walang awa niyang itinapon sa basurahan. Hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa kanyang sekretarya, sa teller, sa gwardya, naghahanap ng tulong. Ngunit lahat sila ay nakayuko, umiiwas sa kanyang tingin na parabang siya ay may nakakahawang sakit. Sa mga sandaling iyon, nag-iisa siya. "Hindi mo ba narinig ang tanong ko, Mr. Alpas?" Ulit ni Lino. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Tila isang paitak na unti-unting bumabaon. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rico. Hindi niya kayang sabihin, hindi niya kayang aminin sa harap ni Lino Diwa na itinapon niya ang dokumento. Sa halip, sa isang kilos ng desperasyon, lumingon siya sa kanyang pinakamalapit na staff, isang batang babae na namumutla sa takot. "Kunin mo!" Utal niyang utos, habang nanginginig na itinuturo ang basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Sa harap ng lahat, sa harap ni Lino Diwa at ng batang si Ulan, ang staff ay nag-aatubiling lumapit, yumuko, at nagsimulang maghalungkat sa basurahan. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga lukot na papel. Ang bawat segundo ng paghahanap ay isang walang katapusang kahihiyan para kay Rico. Nang sa wakas ay mahanap ito, maingat itong inilapag ng staff sa mesa na para bang ito ay isang bomba na sasabog anumang oras. May bahid pa ito ng kaunting dumi. Hindi ito ginalaw ni Lino. Tiningnan lang niya ito. Pagkatapos ay marahan niyang kinuha, pinagpagan at binuklat. Hindi niya ito tiningnan para sa sarili niya. Sa halip, ibinaling niya ito paharap kay Rico. Ang mga mata ni Rico Alpas ay nanlaki. Ang kanyang panga ay unti-unting bumagsak.
Ang nakasulat sa pahina ng balanse ay isang numero na halos hindi niya kayang bilangin. Isang hanay ng mga zero na sumusunod sa unang numero. Isang halaga na kayang bumili sa buong branch na pinamamahalaan niya at marahil pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ito, imposible. Bulong niya, hindi makapaniwala. Iyan ang halaga ng tiwala ng isang tao, Mr. Alpas. Malamig na sabi ni Lino. Isang tiwala na itinapon mo sa basurahan. Isinara ni Lino ang passbook at muling binuklat sa huling pahina. Mayroong isang sulat kamay doon sa isang eleganteng ngunit medyo nanginginig na pagsulat. Basahin mo, utos ni Lino. Nanginginig na yumuko si Rico para basahin ang nakasulat. Para sa aking ulan, ito ang pangarap ni Lola. Balang araw, papasok ako sa pinto mo. Hindi para maglinis, kundi para sabihing magandang umaga. Bilang isang kliyente. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Tagalinis? Ang batang ito. Pagpapatuloy ni Lino, ang boses ay naglalaman na ngayon ng bigat ng isang nakaraang puno ng sakit. Siya'y si Ulan Diwa, ang nag-iisa at tagapagmanang legal ng lahat ng ari-arian ng yumaong si Sinag Diwa, ang nagtatag ng Sinag Investments. Sinag Investments. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa utak ni Rico. Isang misteryoso, ngunit napakalakas na investment firm. At si Sinag? Papatawad po, Mr. Diwa. Hindi ko po alam. Nagsimula siyang magmakaawa. Ngunit itinaas ni Lino ang kanyang kamay para patigilin siya. Isang tingin ng walang katapusang pagkasuklam ang ibinigay niya kay Rico. Hindi lang ito ang kwento, sabi ni Lino. Ang boses ay halos isang bulong na puno ng panganib. At pagkatapos, ibinato niya ang tanong na tuluyang wawasak sa mundo ni Rico Alpas. Naalala mo ba ang janitress na nagngangalang Sinag? Ang tanong ni Lino Diwa ay hindi na tungkol sa pera o sa isang passbook. Ito ay isang tanong na humukay ng malalim. Pabalik sa isang nakaraang matagal nang ibinaon ni Rico Alpas sa limot. Janitress, Sinag. Ang dalawang salita ay umikot sa kanyang isipan, naghahanap ng isang bagay na makakapitan. At pagkatapos, tulad ng isang maruming larawan na unti-unting lumilinaw, nakita niya ito. Isang mukha. Ang mukha ng isang matandang babae, laging nakayuko, laging may hawak na mop at basahan. Isang babaeng palaging nasa gilid, halos hindi nakikita, halos walang boses. Siya ang janitress na nagtrabaho sa branch na yon, maraming taon na ang nakalipas. Noong si Rico ay isa pa lamang ambisyosong teller na gagawin ang lahat para umangat. Ang alaala ay dumating na may kasamang isang partikular na eksena. Isang maulang hapon. Nagmamadali siya, dala ang mga dokumento para sa isang importanteng kliyente. At pagkatapos ay nadulas siya sa basang sahig na kapupunas lang ng janitress. Ang mga papel ay nagkalat. Ang kape ay natapon. Ang kanyang kahihiyan. Naaalala niya ang kanyang galit. Naaalala niya ang pagtaas ng kanyang boses, ang pagmumura, ang pagpapahiya sa matandang babae sa harap ng lahat. Naaalala niya ang mga luha sa mata ng babae habang ito ay humihingi ng tawad at nagmamadaling linisin ang kalat na siya mismo ang may gawa. Ang babaeng iyon ay si Sinag, ang ina ni Lino Diwa, ang lola ni Ulan. Nang makita ni Lino ang pagbabago sa mukha ni Rico, ang pagkilala, ang gulat, ang takot, alam niyang naaalala na nito. Nakikita ko sa iyong mga mata na naaalala mo na, sabi ni Lino. Ang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Ang aking ina, si Sinag, ay nagtrabaho sa bangkong ito sa loob ng 15 taon. 15 taon ng pagkayod, pagtitiis, at paglunok ng pride para lang mapag-aral ako. Tumingin si Lino sa paligid, sa makintab na sahig, sa matataas na kisame. Bawat sulok ng lugar na ito ay saksi sa kanyang mga pangarap.
Pangarap niya na balang araw, ang kanyang anak at ang kanyang apo ay hindi na kailangang maglakad nang nakayuko sa loob ng isang gusaling tulad nito. Pangarap niya na maranasan ang paggalang na ipinagkait sa kanya. Si Ulan, na nakatayo sa likod ng kanyang tito, ay nakikinig sa bawat salita. Ngayon niya lang lubos na nauunawaan ang bigat ng habilin ng kanyang lola. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad. Habang nililinis niya ang mga dumi na iniiwan ng mga taong tulad mo, pagpapatuloy ni Lino, ang mga mata ay muling ipinukol kay Rico. Lihim siyang nag-iipon. Bawat sentimo na natitipid niya mula sa kanyang maliit na sahod, itinuturo ko sa kanya kung paano palaguin. Habang ikaw ay abala sa pagpapakitang gilas sa mga mayayaman, ang babaeng tinatapakan mo ay tahimik na nagiging mas mayaman pa kaysa sa kanila. Ang buong bangko ay nakikinig. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang kwento ni Sinag ay naging isang salamin na nagpapakita ng kanilang sariling mga pagkukulang, ng kanilang sariling mga panghuhusga. Ngayon, ang batang ito, sabi ni Lino, at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Ulan. Ang batang hinusgahan mo dahil sa kanyang sapatos, ang batang itinaboy mo na parang isang aso. Dala niya sa kanyang mga kamay ang bunga ng lahat ng sakripisyo ng aking ina. Yumuko si Rico Alpas. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Lino. Ang bigat ng kanyang kasalanan, hindi lang ngayon, kundi pati na rin noon, ay parang isang bundok na dumadagan sa kanyang mga balikat. Papatawad, halos hindi marinig na bulong niya. Ngunit si Lino ay hindi pa tapos. Ang bawat sentimo sa account na yan, mariing sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ay may bahid ng pawis at luha na ipinunas niya sa sahig ng bangkong ito. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng bangko ay halos nakakabingi. Para kay Rico Alpas, ang bawat segundo ay parang isang mabagal na pag-torture. Ang kanyang mundo na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagpapakitang tao ay guguhuna. Ang kanyang karera, ang kanyang kinabukasan, lahat ay nasa bingit ng pagkasira. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang desperadong ideya ang sumibol. Ang isang hayop na nasukol sa isang sulok ay laging lumalaban. At si Rico Alpas, sa sandaling iyon, ay mas masahol pa sa isang hayop. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang pagmamakaawa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na anyo ng katatagan. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol. Ginoong diwa. Nagsimula siya. Pilit na ginagawang profesional at kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Naiintindihan ko po ang inyong sentimiento. Ito ay isang napaka-emosyonal na kwento. Ngunit, huminto siya sandali. Tila nag-iipon ng lakas. Ngunit bilang manager ng branch na ito, mayroon po kaming mga patakaran at proseso na kailangang sundin. Hindi po kami maaaring magpadala sa drama. Ang salitang drama ay binitiwan niya ng may diin, isang banayad na insulto na naglalayong baliktarin ang sitwasyon. Tumingin siya sa ibang mga kliyente na nakikinig na para bang humihingi ng suporta. Hindi po natin alam ang buong katotohanan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagiging mas matapang. Para sa kapakanan ng bangko, kailangan nating tiyakin na ang lahat ay lehitimo. Paano natin malalaman na hindi ninyo ginagamit ang isang batang musmos para lamang sa isang personal na paghihiganti? Ang akusasyon ay isang sampal sa mukha ni Lino Diwa. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang epekto ng mga salita ni Rico ay tumama sa pinakamahinang target, si Ulan. Narinig ni Ulan ang mga salitang ginagamit ang isang batang musmos. Narinig niya ang salitang paghihiganti. Bigla, ang lahat ng kumpiyansa na naramdaman niya habang nasa tabi ng kanyang tito ay naglaho. Nag-umpisang bumulong ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Ako ba ang dahilan ng lahat ng ito?
Dahil ba sa akin nag-aaway sila? Baka tama siya. Baka isa lang akong gulo. Ang bigat ng tingin ng lahat ay parang bumalik sa kanya. Hindi na sila nakatingin sa kanya bilang isang biktima, kundi bilang isang kasangkapan sa isang masalimuot na laro ng mga matatanda. Ang kanyang munting balikat ay hindi kayang pasanin ang ganoong kabigat na paratang. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay naging takot. Ang pag-asa ay naging pagdududa. Gusto na lang niyang mawala. Gusto na lang niyang tumakbo palayo sa lugar na yon at hindi na bumalik kailanman. Dahan-dahan, hinila niya ang laylayan ng polo shirt ng kanyang tito Lino. Nang lumingon ito sa kanya, nakita ni Lino ang panibagong luha na namumuo sa mga mata ng bata. Ngunit hindi na ito luha ng kahihiyan, kundi luha ng pagkalito at takot. Sa isang boses na halos hindi marinig, isang bulong na puno ng pagsuko, sinabi ni Ulan ang mga salitang dumurog sa puso ng kanyang tito. Tito, umuwi na lang po tayo. Ang mga salita ni Ulan ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Lino Diwa. Sa isang iglap, lahat ng kanyang galit kay Rico Alpas ay pansamantalang naglaho na palitan ng isang malalim na pag-aalala para sa kanyang pamangkin. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ng bata at doon niya napagtanto na sa kanyang pagnanais na ipaglaban ang alaala ng kanyang ina, muntik na niyang makalimutan ang pinakamahalaga sa lahat, ang damdamin ng batang nasa gitna ng gulong ito. Marahan niyang hinawakan ng baba ni Ulan at itinaas ito para magkatinginan sila. Shh! Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay puno ng katiyakan. Huwag kang makinig sa kanya. Malapit na tayong umuwi. Ngunit kailangan muna nating tapusin ito para kay Lola. Ang pangalan ng kanyang lola ang nagbigay muli ng kaunting lakas kay Ulan. Tumango siya kahit na ang pagnanais na umalis ay nandoon pa rin. Nang makita ni Lino na medyo kumalma na ang bata, muli siyang humarap kay Rico Alpas. Ngunit ngayon, wala na ang matinding galit sa kanyang mukha. Sa halip, napalitan ito ng isang malamig, kalkuladong handang ngiti. Isang handang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Personal na paghihiganti, Mr. Alpas, ulit niya sa mga salita nito. Isang magandang teorya, ngunit may isang maliit na problema sa iyong argumento. Hindi ko kailangang gumawa ng drama o magkwento ng nakaraan para makuha ang gusto ko. Naglakad siya palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay may tiwala at kapangyarihan. Sabi mo, may mga proseso at patakaran kayo. Sumasang-ayon ako. Kaya, sundin natin ang pinakamataas na proseso. Sa harap ng naguguluhang mukha ni Rico, kinuha ni Lino ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang pindot lang at idinikit niya ito sa kanyang tainga. Miguel, sabi niya sa kausap sa telepono. Ang boses ay malinaw at may awtoridad. It's Lino. I need you to do something for me right now. Lahat ng tao sa bangko ay napigil ang hininga, nakikinig. I announce mo ang isang emergency board meeting ng Gintong Pag-asa Holdings. Utos niya. Yes, effective immediately. Ang agenda. Isang agarang pag-review sa management at operational integrity ng kanilang Maharlika branch. May ilang sandaling katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Ang rason? Tanong ni Lino at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico Alpas. Sabihin mo sa kanila, as a major shareholder, I am officially lodging a complaint. Major shareholder, Ko Donglan. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa isipan ni Rico. Gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Iniwan siyang maputla na parang isang multo. Ibinaba ni Lino ang tawag. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nanlalaking mga mata ni Rico. Ang perang pinag-uusapan natin, Mr. Alpas, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong.
ay hindi lang simpleng deposito. Karamihan sa kayamanang iniwan ng aking ina para sa kanyang apo ay nasa anyo ng shares. Mga shares ng mismong korporasyon na nagmamay-ari sa bangkong ito. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanginginig na anyo ni Rico. Ang batang tinaboy mo. Ang batang hinusgahan mo. Ang batang itinuring mong basura ay isa sa mga may-ari mo. Ang epekto ng mga huling salita ni Lino Diwa ay agaran at lubusan. Kung ang pagdating niya ay nagdulot ng katahimikan, ang revelasyon na si Ulan ay isa sa mga may-ari ng bangko ay nagdulot ng isang nakakabinging pagkabigla. Ang mga bulong-bulungan ay biglang tumigil. Ang mga staff na kanina ay nakayukulang ay ngayon ay nakatingin nang may halong pagkamangha at takot. Hindi nagtagal, wala pang 15 minuto, isang itim na van ang huminto sa tapat ng bangko. Mula rito ay bumaba ang 3 lalaking naka-Amerikana. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon. Sila ang mga taga-ayos mula sa head office, mga executive na ipinadala para kontrolin ang pinsala. Pinangunahan sila ng isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at may suot na salamin. Ang kanyang pangalan ay Ginoong De Leon, ang Vice President for Operations. Nang makita niya si Lino Diwa, agad siyang lumapit at nag-alok ng kamay. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at paggalang. Ginoong Diwa, isang malaking karangalan. Ako si Antonio De Leon. Humihingi po ako ng paumanhin sa anumang aberyang na idulot nito sa inyo at sa inyong pamangkin. Sabi niya, ang boses ay magalang. Hindi tinanggap ni Lino ang kamay. Sa halip, itinuro niya si Rico Alpas na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang kulay ng mukha ay abo. Sa kanya kayo magpaliwanag. Malamig na sabi ni Lino. Tumango si Ginoong De Leon. Of course, maaari po ba nating pag-usapan ito sa isang mas pribadong lugar? Sa opisina po ni Mr. Alpas? Hindi, mariing sagot ni Lino. Dito mismo. Kung saan ang pamangkin ko ay ipinahiya, dito rin dapat ibigay ang hustisya sa harap ng lahat ng nakasaksi. Walang nagawa si Ginoong De Leon, kundi tumango. Ang buong bangko ay naging isang korte. Inutos ng mga executive na isarapan samantala ang pinto para sa mga bagong kliyente. Ang mga nasa loob na ay naging mga hurado sa isang paglilitis na hindi nila inaasahan. Ang opisina ni Rico ay ginawang lugar ng pagpupulong. Pinaupo ni Lino si Ulan sa isang silya sa tabi niya, sa mismong kabisera ng mesa. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Ulan na maupo sa isang malambot at makapangyarihang upuan. Sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi sa kanya na nagsimulang makaramdam ng lakas. Kalmado at detalyadong isinalaysay ni Lino ang lahat, mula sa pagdating ni Ulan hanggang sa mga salitang binitiwan ni Rico. Ipinakita niya ang passbook, ang sulat kamay ni Sinag, at ang mga dokumento na nagpapatunay sa pagmamay-ari ni Ulan sa shares ng kumpanya. Habang nagsasalita si Lino, si Rico Alpas ay nakatayo lang sa isang sulok, pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Bawat salita ni Lino ay isang pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Nang matapos si Lino, bumaling si Ginoong De Leon kay Rico. Mr. Alpas, mayroon ka bang gustong sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Umiling lang si Rico. Alam niyang wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Tapos na ang laro. Tumayo si Ginoong De Leon. Sa ngalan ng Bangko ng Gintong Pag-asa, humihingi kami ng pinakamalalim na paumanhin, Ginoong Diwa, at lalo na sa iyo, Ulan. Ang ganitong klaseng pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap at hindi kumakatawan sa mga pinahahalagahan ng aming institusyon. Tumingin siya sa lahat ng staff. Magsilbi sana itong aral sa ating lahat. Pagkatapos, bumaling siya kay Lino. Makakaasa po kayo na agad naming aaksyonan ito.
Inaasahan ng lahat na si Lino ang magbibigay ng hatol. Inaasahan nilang sisigaw siya ng tanggalin yan. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Sa halip, lumingon siya sa batang tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang batang naging sentro ng lahat. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Ulan. Tumingin siya sa mga mata nito. Ulan, sabi niya, ang boses ay malumanay na ngayon. Ikaw ang may-ari ng kwentong ito. Ikaw ang nasaktan. Kaya ikaw ang may karapatang magsalita. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Lahat ng mata, pati na ang kay Ginoong De Leon at ang mga luhaang mata ni Rico Alpas ay napako sa munting batang si Ulan. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bigat ng kahihiyan, kundi bigat ng isang desisyon. Ang buong silid ay naghihintay. Ang bawat paghinga ay tila napigil. Para kay Ulan, ang tanong ng kanyang tito ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Rico Alpas kanina. Ano nga ba ang gusto niyang sabihin? Isang bahagi ng kanyang isipan, ang bahaging nasaktan at napahiya, ay gustong sumigaw. Gusto niyang sabihin, kasalanan mo ang lahat. Dapat kang parusahan. Gusto niyang iparamdam kay Rico Alpas ang sakit na ipinaramdam nito sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa anyo ni Rico, isang lalaking dating mukhang hari sa kanyang kaharian na ngayon ay nakayuko, talunan at basag na basag, wala siyang makitang halimaw. Ang nakikita niya ay isang taong natatakot, isang taong sa kabila ng kanyang kayabangan ay mukhang malungkot. Naalala niya ang kanyang Lola Sinag. Ano kaya ang sasabihin ni Lola kung nandito siya? Siguradong hindi galit ang ipapairal nito. Ang kanyang lola ay laging nagsasabi, ang galit Ulan ay isang apoy na unang sinusunog ang nagdadala nito. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila nagbigay sa kanya ng kalinawan. Tumingin siya hindi sa mga sapatos ni Rico, kundi diretso sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bangkong iyon, nagsalita siya ng may boses na hindi nanginginig. Hindi po galit ang nararamdaman ko. Mahina niyang simula. Ngunit ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nalungkot lang po ako. Lahat ay nakikinig. Nalungkot po ako. Ulit niya. Kasi po, hindi po ang sapatos o ang damit ang nagpapakita kung sino ang isang tao. Tumingin siya sa kanyang Tito Lino, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Rico. Ang lola ko po, si Lola Sinag, simple lang po siyang tao. Luma po ang mga damit niya, pero siya po ang pinakamabuting tao na kilala ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ulan, ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagmamahal at pag-alala. Itinuro niya po sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi po sa bulsa. Pagkatapos, sa isang kilos na walang sino man ang inaasahan, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, naglakad palapit kay Rico Alpas at inilahad ang kanyang maliit na kamay. Sana po, sabi niya, ang boses ay puno ng isang uri ng karunungan na hindi karaniwan sa isang bata. Sana po, sa susunod, bago niyo tingnan ang suot ng isang tao, tingnan niyo po muna ang puso niya. Iyon lang, wala nang iba. Ang simpleng mga salita na yon, ang simpleng kilos na yon, ang tumapos sa lahat. Ang natitirang depensa ni Rico Alpas ay tuluyang gumuho. Ang pag-iyak na pinipigilan niya kanina ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay nag-echo sa buong bangko. Hindi ito pag-iyak ng pagsisisi, kundi pag-iyak ng isang taong tuluyang nawasak dahil sa sarili niyang kababawan. Si Ginoong De Leon ay nakatingin lang kay Ulan, puno ng paghanga at paggalang. Nakita niya sa bata ang dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Tumayo siya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Tumingin siya kay Rico Alpas na umiyak sa sahig.
Mr. Alpas, mariin niyang sabi, as of this moment, you are terminated. Please clear your desk. Isang tao mula sa HR ang makikipag-usap sa iyo bukas. Pagkatapos ay bumaling siya sa lahat ng staff. At para sa inyong lahat, ang batang ito ang nagbigay sa atin ng pinakamahalagang aral ngayon. Huwag na huwag ninyo itong kakalimutan. Tapos na ang bagyo. Habang ang mga executive mula sa head office ay inaayos ang mga gusot na naiwan sa loob ng bangko, maranang inakay ni Lino Diwa si Ulan palabas. Ang parehong pinto na kanina ay isinara nang may pagtataboy sa kanya ay ngayon ay magalang na ibinukas para sa kanya ng mismong si Ginoong De Leon. Nang makalabas sila sa malamig na bangko at muling masinagan ng mainit na araw, doon lang naramdaman ni Ulan ang bigat ng lahat ng nangyari. Napakapit siya ng mahigpit sa kamay ng kanyang tito. Hindi sila agad sumakay sa kotse. Sa halip, naglakad sila ng dahan-dahan papunta sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya kung saan tanaw nila ang mga batang naglalaro. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan lang ni Lino ang kanyang pamangkin na pagmasdan ang paligid, na iproseso ang lahat sa sarili nitong paraan. Tito, unang nagsalita si Ulan. Ang boses ay mahina. Masama po ba akong tao? Dahil sa akin, nawalan siya ng trabaho. Napatingin si Lino sa kanya. Ang muka ay puno ng paglalambing. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Ulan, makinig ka. Hindi ikaw ang nagtanggal sa kanya ng trabaho. Ang sarili niyang mga desisyon, ang sarili niyang pag-uugali. Iyon ang nagtanggal sa kanya. Ang ginawa mo kanina ay hindi masama. Sa katunayan, iyon ang isa sa pinakamatapang at pinakamabuting bagay na nakita kong gawin ng isang tao. Bakit po? Tanong ni Ulan. Dahil pinili mong maging mabuti kahit na may pagkakataon kang maging malupit, paliwanag ni Lino. Iyan ang tunay na lakas. Ang kapangyarihan at pera, madaling gamitin yan para manakit. Pero ang gamitin ng puso para magpatawad at magturo ng aral, iyon ang mahirap. At iyon ang ginawa mo. Ipinagmamalaki ka ni Lola Sinag Ulan. Sobrang ipinagmamalaki ka niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap sa puso ni Ulan. Ngumiti siya sa unang pagkakataon mula kaninang umaga. Maya-maya, may inilabas si Lino mula sa isang paper bag na dala ng kanyang driver, isang kahon ng sapatos, bago at malinis. Para saan po ito? Tanong ni Ulan. Subukan mo, sabi lang ni Lino. Inalis ni Ulan ang kanyang sirang sapatos at isinuot ang bago. Eksakto ang sukat, malambot sa paa, komportable. Salamat po, Tito, sabi niya. Ang mga mata ay nagningning. Hindi ko yan ibinigay sa'yo dahil kailangan mong magsuot ng bago para respetuhin ka ng ibang tao, paalala ni Lino. Ibinigay ko yan sa'yo dahil ang mga paa na kayang tumayo para sa tama ay karapat-dapat lang na maging komportable habang naglalakbay sila sa kanilang sariling landas. Tumingin si Ulan sa kanyang bagong sapatos, pagkatapos ay sa kanyang lumang sapatos na nakalagay sa gilid. Pareho lang ang paa niya. Ang nagbago lang ay ang sapin nito. Ngayon, mas naiintindihan na niya. Tito, sabi niya muli. Ang boses ay mas matatag na. Yung pera po ni Lola, ano po ang gagawin na natin doon? Ngumiti si Lino. Ito ang tanong na hinihintay niya. Hindi natin. Iyo-iyon, Ulan. Pamana yon sa'yo ng lola mo. Ikaw ang magpapasya. Tumingin si Ulan sa malayo, sa mga batang masayang naghahabulan. Tumingin siya sa kanyang bagong sapatos. Tumingin siya sa langit na para bang hinahanap ang mukha ng kanyang lola sa mga ulap. Pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pag-iisip, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Lumingon siya sa kanyang tito, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tito, alam ko na po ang gagawin.
Makalipas ang ilang linggo, muling tumapak si Ulan sa sahig ng bangko ng Gintong Pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay iba na. Ang gwardya sa pinto ay ngumiti at magalang na bumati sa kanya. Ang mga staff, na dati ay hindi siya pinapansin, ay tumango sa kanya ng may paggalang. Isang bagong branch manager, isang babaeng may mabait na ngiti, ang sumalubong sa kanila ni Lino sa may pintuan. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking pagbabago. Sa gitna ng banking hall, kung saan dati ay nakatayo lamang ang isang malaking halamang walang buhay, ngayon ay may isang maliit na entablado. Sa likod nito, isang malaking banner ang nakasabit, nakasulat dito, Paglulunsad ng Sinag Scholarship Foundation. Sa tulong ng kanyang tito Lino at ng mga abogado nito, ang malaking bahagi ng perang ipinamana ni Lola Sinag ay hindi lamang simpleng idineposito sa bangko. Ginamit ito para buuin ang isang foundation. Isang pundasyon na magbibigay ng tulong pinansyal para sa pag-aaral ng mga batang mahihirap, ngunit matatalino at may mabuting puso. Mga batang katulad ni Ulan. Nakatayo si Ulan sa entablado sa tabi ng kanyang tito Lino. Suot niya ang kanyang bagong sapatos, ngunit ang kumpiyansa niya ngayon ay hindi na nagmumula sa mga ito, kundi mula sa kaalamang may ginagawa siyang tama. Ang pamana ni Lola Sinag ay hindi lamang pera, sabi ni Ulan sa mikropono. Ang boses niya ay malinaw at hindi nanginginig habang binabasa ang kanyang maikling talumpati. Ito po ay isang paalala na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa iba. Ang Sinag Foundation po ay hindi lang para sa pag-aaral. Ito po ay para sa pag-asa. Pumalakpak ang lahat ng mga bisita, kasama na si Ginoong De Leon at ang iba pang mga opisyal ng bangko na naroroon. Pagkatapos ng seremonya, ipinakilala kay Ulan ang unang scholar ng foundation. Isang batang babae na halos kasing edad niya, mahiyain, at may suot na lumang tsinelas. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ulan ang sarili niya sa batang iyon. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Ako si Ulan," sabi niya nang may ngiti. "Binabati kita." "Salamat po," nahihiyang sagot ng bata. "Nangako po ako na mag-aaral akong mabuti." "Alam ko," sabi ni Ulan. "Basta huwag mong kakalimutan, ang halaga mo ay wala sa suot mo. Nasa puso mo yan." Sa isang tabi, pinapanood sila ni Lino Diwa. Isang nangiti ng pagmamalaki at kaligayahan ang nasa kanyang mga labi. Sa batang iyon, na nagbibigay ng pag-asa sa iba, nakikita niya ang diwa ng kanyang ina. Ang sakripisyo ni Sinag ay hindi na sayang. Ito ay namulaklak at ngayon ay nagbibigay ng lilim para sa mga susunod na henerasyon. Nang matapos ang lahat, habang papalabas na sila ng bangko, napahinto si Ulan. Tumingala siya sa pangalan ng foundation na ngayon ay nakaukit na sa isang plakang tanso sa pader ng bangko. Ngumiti siya. Ang pangako niya kay Lola ay natupad na, hindi lang bilang isang kliyente, kundi bilang isang tagapagbigay ng pag-asa. Sakto namang nagsimulang umambon. Mga maliliit na patak ng ulan ang dahan-dahang bumagsak mula sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Ulan. Hindi siya tumakbo para sumilong. Sa halip, tumingala siya sa langit. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang malamig na patak ng ulan na dumampi sa kanyang mukha. Bawat patak ay tila isang paghuhugas. Nililinis ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan. Ang natira na lang ay ang dalisay na pakiramdam ng kapayapaan, ng kaganapan, at ng isang bagong simula. Ang ulan ay hindi na isang simbolo ng kalungkutan, kundi isang simbolo ng biyaya. At sa ilalim nito, alam niyang nakangiti ang kanyang Lola Sinag. At diyan po nagtatapos ang ating kwento, Ang Halaga ng Ulan. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat ng panlabas na anyo. Hindi ito nakikita sa tatak ng damit,
sa kinang ng alahas, o sa pagiging bago ng sapatos, ang tunay na halaga ay nasa loob, sa dignidad na dala natin, sa kabutihang loob na handa nating ibahagi, at sa tapang na tumayo para sa tama, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa iba. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong oras ay isang regalong labis naming pinapahalagahan. Kung mayroon po kayong komento, reaksyon, o aral na napulot mula sa kwento ni Ulan, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga suhestiyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa aking puso, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.